Next slide. Hello? Okay. So, magandang hapon po sa ating lahat. Agad maaari, sana magitahimik mga bata. Yan. Okay, lalako po tayo sa short message. Ito po ay isang paalala galing sa Bible na binigay ng Awit, Kapitulo 137, versikulo 3 hanggang 5. Okay. Ang pamagat ko ng aming mensahe, ang bata ay pagpapala. Naniniwala po ba lahat na ang inyong mga anak ay isang pagpapala sa inyo? So, meron mga tao sa mundo na ang paniniwala nila, ang kanilang anak ay hindi pagpapala. Kumbaga, bagamat ito'y pabigat pa sa kanilang buhay. So, ako po'y masaya at bukod na papasalamat ko sa bawat isa na ang inyong pong paniniwala sa inyong anak ay isang pagpapala na galing sa Panginoon. Amen. So, sinabi po sa Awit 127 verse 3 to 4, sinabi po dito, makinig, kaloob ng Panginoon itong ating mga bata. Ang ganitong mga supling ay tunay na pagpapala. Ang lalaking mga anak sa panahong kabataan, ang katulad ay palaso sa kamay ng isang kawal. Mapalad ang isang tao, mapalasong tulad niya. Hindi siya malulupig at malalayo, mapipilan. Kung sila man ay lalaban, ay magtagpo sa hukuman. So sinasabi po dito ng ating Biblia na ang ating mga anak, ang mga anak niyo po ay pagpapala galing sa Panginoon. Huwag niyo po iisipin kahit konti man na ang anak niyo po ay isang hadlang sa inyong buhay, sa adventure po ng inyong buhay. Dahil po pagdating po ng panahon, yan ang nalagaan niyo po ng mga anak, yan pinakain niyo araw-araw, yan pinalitan niyo ng diaper, pinagganon niyo ng gatas, pagdating ng araw, sila naman po ang gagawa sa inyo. Sila ang babawi na ang utang na loob sa inyo. Okay, gumawa po ako ng isang acrostic word. Gumawa po ng isang acrostic word na nagsisimula sa mga letra U-N-I-E-T-D. Ang tanong po dito sa acrostic word dito is paano gawing epektibo ang pagpapala ng ating mga anak. Paano po natin ito palalakihin? Paano natin ito mas gagawing epektibo na pagpapala sila para sa mga magulang? Okay, simulan natin sa letra U. U is unconditional. U is unconditional. Pag sinabi kong unconditional, is wala po, Paula, Tagalog. Walang kapalit. Kondisyon. Walang kondisyon. Walang katulad. Walang katulad. Yan. Ganun yung ba kamahal ang inyong mga anak? Walang katulad. Meron po isang palabas na pinagpalit niya ang kanyang sarili para sa kanyang anak. Diba? Para na mabuhay ang kanyang anak. Gaya sa Bible, sa John 3:16. Hindi mo lang? Sige. Sa John 3:16, for God so loved the world, kaya niya binigay ang kanyang bugtong na anak na si Kristo upang ang sinong manampalataya ay bibigyan ng walang hanggan. So, naintindihan po ba natin? Unconditional na po ang binigay ng Panginoon sa
inyo po, sa mga bata, sa matatanda, at sa mga matanda pala, na ang pagmamahal na is unconditional. Dapat po kayong mga magulang ay ganoon din sa inyong mga anak. Dapat unconditional din. Kahit gaano kakulit ang mga bata, dapat mahalin mo sila. Dahil po, ang sabi ng Bible ay bibigyan tayo ng habang buhay. Okay, so yan po yung sa John 3:16. And then let's go to letter N. N is navigate. From the word united, N is navigate. Ano po ang ibig sabihin ng navigate? Guard! Okay. Sa isang kotse, sa isang taxi, meron tayo tinatawag na navigator. Yung po sa mga mayaman ng kotse lang yun. Kaya mo lang? Wala. Sa mayaman. Navigate, isa siyang computer na dinadaanan niya sa tamang daanan. For example, traffic. Hindi siya liligo. Oh, may police. Andun din. Hindi siya liligo. Idadaanan niya sa tamang daanan. Yun ibig sabihin navigator. Isa siyang guide. So kayong mga magulang ay kailangan mag-guide sa inyong mga anak ayon sa pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. So sabi po sa Proverbs 22 verse 6, start children off on the way they should go. And even when they are old, they will not turn from it. So i-guide po natin ang ating mga anak hanggang sa lumaki dahil ang pagpapayo natin sa mga anak natin, darating po ang araw, hindi nila ito makakalimutan. So, gaya po ako. For example ako. For example po ako. Pinalaki ako ng mga magulang. Kung pinalaki ako ng mga magulang ko na walang gana, walang modo, sumasaway-suwatos, sigurado kayo, gano'n ako. Dahil nagpapasalamat ako sa Panginoon na aking mga magulang ay hindi ako pinalaki ng gano'n. Dahil sa pagdating sa susunod na generasyon, ay yung mga magulang, tatrato po kayo ng mga anak nyo kung gano'n nyo sila tinrato simula ng mga bata hanggang sa pagkalaki. Yan po yung sinasabi sa Bible. Okay, next slide, mga. Okay, from the word united, letter I is importance. Ano ibig sabihin importance? Yung pag-importansya mo, kung gano'n mo pa-importantihan ang iyong anak. So sabi sa Matthew 19:40, Jesus said that the children come to me and do not hinder them from the kingdom of heaven belong to such as this. So, ang mga bata ay napaka-importante sa Panginoon. Napaka-importante. Ang hayop na, ang insekto, napaka-importante sa Panginoon. Paano pa kaya ang mga bata? Ang bata ay napaka-importante sa Panginoon. Dahil napaka-importante ito, kayong mga magulang, dapat alagaan ang anak nyo dahil importante. Kasi mananagot ang mga magulang sa Panginoon kapag ang mga bata ay hindi nyo inalagaan at pinalaki ng maayos. Amen? Pagalis. Time is very important to everyone. Napakalaga nito, lalo na sa pera. Okay. Napakahalaga po ng time, napakahalaga po ng oras sa ating mga anak. Sa totoo po, nung ako yung tatrabaho sa Makati, ang mga mayayaman ay wala ng oras sa kanilang mga anak. Ang nag-aalaga po ay yaya. Kayo po, mayaman ba kayo o mahirap, napakaswerte po ng mga anak nyo na buong oras nyo, halos lahat ng oras na binibigay nyo sa anak nyo. At yan po ay gagatyan ng Panginoon at gagatyan ng mga anak nyo hanggang po kayo ay tumanda. Sabi po sa Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7, these commandments that I give you today are to be on your heart. Impress them on your children. Talk about them. Makipag-usap kayo sa inyong mga anak. Upuan nyo sila. When you walk along the road, when you lie down, and when you get up. So, ilagay nyo isama sa inyong puso damdamin at sa inyong pang-araw-araw ang inyong mga anak. Dahil doon nila mararamdaman na kayo, sila ay importante
importante sa inyo. Next. Okay. So, letter E from the word connected is encouragement. Kaya po natin na i-encourage ang mga anak. Sa inyo po ang gagaling kung paano po kayo nilispetuhin ang inyong mga anak. Hindi po gagaling, hindi po sa paligid. Hello? Hindi po magagaling sa paligid, hindi po magagaling kung kanino man kung paano lumaki ang anak. Sa inyo po mga magulang kung paano sila palalakihin. Sabi po dito sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 3, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment that with a promise, so that it may go well with you, and that you may enjoy long life on the earth. Ito po ang ibibigay nitong Bible verse sa inyong mga anak mula pagkabata, dahil ito ang binibigay sa akin ng aking magulang at sa aking mga kapatid, na sundin nyo ang inyong mga magulang, igalan niyo sila, dahil kalaunan, bibigyan sila ng mahabang buhay. Okay, Paula, next. So, last one po is discipline. From the word united is discipline. Proverbs 13 verse 24 and Hebrews 12 verse 11. Very important is the last part, is discipline. Kung paano sila didisiplinahin. Sabi sa Proverbs 13 verse 24, whoever spares the rod hates their children, but the one who loves their children is carefully to discipline them. Sabi po sa verse na to is kung sino man yung nagdidisiplina sa kanilang mga anak, ay mahalin na kanilang mga anak. Kung sino yung nagpapabaya, okay lang yan. Sige, ipag-computer mo yan. Okay na. Sakit na ako kayo. Bigyan mo ng 20 pesos. Dali mo sa computer siya. Ayaw mo siya ng computer. Diba? Hindi tama yun. Kailangan disiplinahin po natin ang inyong mga anak na sila po ay dumaan sa tamang daan at sa tamang daan kung saan ang Panginoon po ay kasama sa kanilang paglaki. And then Hebrews chapter 4 verse 11, for the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit and righteousness of those who have been trained by it. Ang ibig sabihin po nito, na huwag po kayo magsawang disiplinahin ang inyong mga anak. Dahil po, sa sobrang hirap yung pagdisiplina dyan, sa sobrang yung pagmamahal dyan, sa sobrang pagtitimpe, darating po ang araw. Ano sabi dito? Yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Aanin po kayo ng masaganang paggalang sa inyong mga anak. Masaganang pinansyal. Pagka sila po nagtrabaho, hindi nyo makalimutan yan. Masaganang, nagalang-galang na pagkatao dahil pinalaki nyo sila sa Panginoon. So yun po. Hello, next. So summary, may summary, short lang po ito, na mahalin niyo po inyong mga anak, disiplinahin niyo po sila, i-navigate niyo sila, i-guide niyo po sila sa tamang daan. Ano pa ba? At mahalin niyo sila ng unconditional. Okay? So, you is unconditional and navigate I Important. T Time. Encouragement. And last number, and last letter is very important is discipline. Okay, naniniwala po ba kayo na mahal tayo ng Panginoon? Okay, so sumayo pagpapala ng Panginoon at sa mga kabataan. Amen. So tayo po manalangin. Yuko po natin natin mga kabataan. Panginoon, maraming salamat po sa gabi ito na ang bawat isa po, Panginoon, ay nagkaroon ng reminder kung paano po nila malalaki na kanilang mga anak. Bagamat po ako po ay wala pang naniniwala po ako, Panginoon, na binalik niyo po ako upang ikarating sa kanila ang tamang pagpapalaki sa kanilang mga anak. Galing po sa inyo mga Biblia, Panginoon. Maraming salamat po sa bawat magulang, Panginoon, na nagsasakripisyo at nagbibigay ng time, effort sa kanilang mga anak para makituto na ayon sa ukol ng Biblia. Maraming salamat po, Diyos. Gabayin niyo po ang bawat isa sa patapusan po ng programa. Sa pangalan ng Jesus, Amen.